Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bilhin mo ang mga paboritong pagkain ni Rafael Minda at ituro mo ang pagluluto kay Cassandra. Utos ni Carlos bago bumaba sa sasakyan. Isang oras sila nag-grocery habang ang papa ni Rafael ay makikipag-usap ito sa abogado. Kotse ni Rafael ang gamit nila nang umalis kasama si Carlos at si Minda. Naku Ma'am Cassandra, yung si Sir Rafael, gusto niyan ay puro may sabaw. Sinigang, nilaga, bulalo. Wika naman ni Minda habang papunta sila sa isang mall sa bayan. Ang menudo at kaldereta. Tanong naman niya dahil iyon ang paborito niya. Naging expert na siya sa pagluluto ng masarasang pagkain dahil lagi niyang ipinagluluto ang mama niya noon. Naku, ayaw huno na masarsa. Pinagluluto ba siya ni Almira noon? Si Almira? Hindi naman nagluluto yun. Pero madalas magdala ng pagkain sa mansyon kasi nakakapagpaluto sa katulong. Totoo bang sa bahay nila Almira natutulog si Rafael minsan? Anong minsan? Naku, madalas ho. Kapag nakipag-inuman si Sir Rafael sa papa ni Almira, tiyak na doon yun natutulog. Hindi niya maalis ang nararamdamang selos habang nagtatanong kay Minda tungkol sa nakaraan ng dalawa. Pero gusto niyang maintindihan si Rafael kung bakit ang hirap nitong kumawala kay Almira. Hindi nga naman biro ang mahabang taon na relasyon ng dalawa na nauwi lang sa wala. Ipaano nasalisihan ni Albert si Rafael? Kasi naman niyang si Rafael, walang kahilig-hilig mamasyal sa ibang lugar. Di ayun, tuwing umaalis pala si Ma'am Almira, si Albert na pala ang kasama. Gusto kasi na si Rafael dito lang talaga sa La Union para mag-alaga ng hasyenda. Minsan pa nga lang yan nakarating sa Amerika. Pinilit pa ni Sir Carlos. Baguio at Maynila lang ang pinakamalayo nilang nararating. Kaya pala kay Almira lang umikot ang mundo niya. Hindi siya nahihiya kay Minda na ipaalam ang sitwasyon nilang tatlo dahil hindi rin naman maitatago sa mansyon na hindi talaga sila tunay na mag-asawa ni Rafael. At alam ng mga ito na si Albert ang totoong kasintahan niya. Noon pa naman patay na si Ma'am Almira sa asawa niya, Ma'am. Siya ang lapit ng lapit kay Sir Rafael noong mga bata pa raw ang mga yan. Natukso lang yata si Sir Albert kasi si Sir Albert huli ang kiliti ni Ma'am Almira. Pero napanood mo naman yung video, hindi ba? Tuwing maaalala niya ang video na ipinanood ni Minda sa kanya, na halos magmakaawa si Rafael kay Almira na i-file ang annulment kay Albert at hinihintay niya ito na makawala sa kasal kahit gaano pa katagal. Siya man ay nasasaktan para kay Rafael. Noong pinapanood niya ang video, balak naman niyang magparaya kung talagang nagmamahalan pa ang dalawa. Pero dahil tinanggihan ni Almira si Rafael noong gabing iyon, hindi na dapat ito nagpipilit pa sa atensyon ng asawa niya. Siya na ngayon ang nagmamay-ari kay Rafael. Kinausap lang naman kasi ni Sir Carlos si Ma'am Almira, kaya napilitan siyang tanggihan si Sir Rafael. Kaya kung ako sa iyo, Ma'am, bakuran mo ng husto yung asawa mo. Baka makawala, makapunta ba sa kabilang hasyenda. Naglalagay na si Minda ng mga sangkap ng sinigang para sa lulutuing hapunan. Pero siya ay carrots at patatas ang pinamili niya. Ay Ma'am, sigurado ho kayo? Tiningnan ko lang kung alin ang masarap para kay Rafael. Ang masarsang minudo ko o ang sinabawang luto ng katulong ni Almira. Nakangiti niyang wika rito. Gusto lang niyang inisin si Rafael dahil hindi pa siya makaka-move on sa pakikipaghalikan nito kay Almira kagabi. Matapos mag-grocery ay dumaan siya sandali sa isang butik at bumili ng mga bagong damit. Mamaya ay sa online naman siya o order ng iba pa.
Pagkatapos nilang mamili ay dinaan nila si Carlos sa isang coffee shop na tapos nang makipag-usap sa kaibigan nitong abogado. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ipinabago mo ang nilalaman ng testamento mo, kumpadre. Wika naman ni attorney kay Carlos na mariing nakatitig sa kanya. Ipinakilala siya bilang manugang at batang asawa ni Rafael. Gusto mo nang makita ang lahi ng mga anak mo, ano? Tiyak na magaganda at gwapo ang mga batang maglalaro sa hardin ng hasyenda. Ilang taon mula ngayon. At alam mo na, kumpadre, talagang proud na proud ako sa mga anak ko. Sagot naman ni Carlos. Kaya nga hinihiling ko na abutin pa ako ng 100 taon. Gusto kong maabutan pa ang mga susunod na henerasyon ng mga Sullivan. Ipagdarasal natin yan. Nakipagkamay ang abogado kay Carlos bago sila umalis. Ngumiti rin siya at nakipagkamay sa abogado bago sila tuluyang lumabas sa coffee shop. Pagdating sa mansyon ay agad siyang tumuloy sa kusina para simulan ang pagluluto ng menudo. Tumuloy na si Carlos sa library. 6:30 nang dumating si Rafael na tumuloy naman sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Agad itong lumapit sa kanya na nakakunot ang noo. Ano yung ginagawa mo? Nagluluto. Hindi ako tanga, Cassandra. Ang ibig kong sabihin, bakit kailangan ikaw ang magluto gayong napakaraming katulong dito? Gusto ko lang, Rafael. Batong-bato na ako dito. Bukas makalawa mag-a-apply na ako ng sales lady sa mall sa bayan para lang may magawa ako sa maghapon. Kumuha siya ng menudo sa kawali at naghanda sa mesa. Nakasunod lang ang mga mata ni Rafael sa bawat kilos niya. Pakitawag na si Papa sa library, Manang. Pakisabi ho kakain na. Utos niya sa katulong na kaagad namang sumunod. Gusto mo bang sumabay sa papa mo? Umiling naman si Rafael pero umupo ito sa mesa. Dala ang baso na may kalahati pang laman ng malamig na tubig. Hindi ako mahilig sa ganyang ulam. Asan ang sinigang na niluto ni Minda? Hindi ko na pinatuloy. Bukas na lang dahil marami naman itong menudo. Hi Rafael, ang papa. Gustong tumaas ng kilay niya sa pagpasok ni Almira. Pero kinimkim niya ang inis para hindi siya magmukhang talunan. Nasa library. Anong ginagawa mo dito, Almira? Hindi niya alam kung totoong matabang ang pakikipag-usap nito sa dating kasintahan o dahil naroroon lamang siya. Nagluto kasi si Manang ng sinigang na bangus. Paborito mo to kaya naisipan kong magdala. Salamat. Umupo ka, Almira. Ano yung ulam nyo? Nanatiling nakatayo si Almira sa harap nila. Hindi niya maiwasang mag-isip na sadyang nilalandi ni Almira ngayon si Rafael dahil halos kita na ang pisngi ng dibdib nito dahil sa suot na v-neck na hapit nitong blouse. Bumili siya ng mga damit kanina pero hindi siya pumili ng damit na makakapagpababa ng pagkatao niya. Tama na maiksing short o kita ang balikat o kaya ay hapit sa baywang ng mga damit niya. Menudo. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya saka umupo sa tabi ni Rafael. Nagsasawa na raw kasi ang asawa ko sa sinigang kaya nagpaluto ng ibang putahe. It is fine, Cassandra. Awat naman ni Rafael sa kanya na gustong kumawala ng inis niya. Okay pa rin naman niyang sinigang. Hindi siya mahilig sa masarsang pagkain, Cassandra. Mariin na wika sa kanya ni Almira. Baka depende sa nagluto. Wala pa nagsasabing hindi masarap ang menudo ko. Dito ka ba kakain? Ikinawit niya ang kamay kay Rafael habang sinisimulang sandukan ng kanin at ulam. Subukan lang nitong pumalag sa harap ni Almira. Makikita nito ang galit niya. Hindi na. Hinatid ko lang tong ulam. Sige Rafael, pakisabi kay Papa na umalis na ako. Nang tumalikod si Almira at nakaalis na sa komedor, ay sa kaniya inalis ang kamay sa braso ni Rafael. Sigurado ka bang kakainin mo yan? Mataray niyang wika ng abutin nito ang maliit na kaserola kung saan nakalagay ang sinigang. Hindi yan ang ulam ngayon dito sa mansyon.
Sayang naman kung walang kakain nito. Uwi ka naman ni Rafael. At itong menudo, hindi sayang kapag hindi mo kinain. Ibigay mo sa mga katulong. Narinig mo ang sinabi ni Almira, hindi ba? Hindi ako mahilig sa masarsang pagkain. Okay, fine. Kinuha niya ang kanin na may menudo sa harapan nito. Ako ang magluluto sa bahay na ito simula ngayong gabi, Rafael. Siguraduhin mo lang na hindi ka kakain ng luto ko kahit kailan. Tumayo siya dahil sa inis at inilagay sa tray ang pinggan. Naiinis siya sa sarili niya dahil masyado siyang iyakin. Naiinis lang siya kay Almira at kay Rafael, pero gusto na niyang umiyak. Saan ka pupunta? Tanong naman ni Rafael na humarang sa daraanan niya. Sa kwarto na lang ako kakain. Pabalikin mo sa Almira kung gusto mo siyang isabay sa hapunan. Huwag kang kumilos na parang bata, Cassandra. Bumalik ka sa mesa. Hindi ako babalik doon dahil wala na rin akong ganang kumain. Tinabig niya ang kamay nito at nagmamadaling maglakad palabas ng komedor. Narinig na lang niya si Rafael na inutusan ang katulong na alisin ang dinalang ulam ni Almira doon sa hapagkainan. Sa silid niya ibinuhos ang inis, kaya't hindi na rin siya nakakain ng maayos. Magbibihis na siya ng pantulog na mapansing wala na ang mga damit niya sa kabinet. Siya namang pagbukas ng pintuan at pumasok naman si Rafael sa silid niya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na doon ka na sa kwarto ko matutulog? Dahil hindi ko na rin mapipigilan ang mga katulong na magdala ng balita kay Almira. Hindi na kailangan, Rafael. Tamad niyang sagot dito. Hayaan mo na lang silang pag-usapan tayo. Bakit ba hindi ka na lang sumunod sa iniuutos ko? Ano yan? Hindi mo na ako nirerespeto dahil alam mo na sa'yo nakasalalay ang mamanahin ko? Spell respect, Rafael. Doon niya hinarap ang asawa. Kung gusto mo ng respeto sa relasyon nating dalawa, hindi ka pumapayag na lapit ng lapit yung ex-girlfriend mo. Ano pa ang silbi ng ipapakita natin sa mga tao rito na nasa iisang silid tayo? Kung isang salita lang ni Almira, nanginginig ka ng paluguran siya. Of course not. Hindi ko na kinain ang sinigang na dala niya. At sinabi ko na rin sa katulong na itanong sa'yo kung ano ang gusto mong lulutuin o ano ang gusto mong ipaluto kung abala ka sa ibang bagay. Nabigla siya sa sinabi nito kanina at nabigla din siya sa sinabi ni Rafael ngayon. At nagsisigawan na sila kaya tumigil na siyang sumagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Saka isinara ang mga pinto sa cabinet na nakabukas. Hindi ako lilipat sa kwarto mo. Ibabalik ko ang mga gamit ko dito. Lumakad si Rafael palapit sa kanya at isinandal ang likod niya sa cabinet. Nanonood ang mga titig nito sa kaibuturan ng pagkatao niya. At hindi niya maintindihan ang ibinabadya ng mga mata nito. Huwag mo akong duduminahan, Cassandra. Banta nito na inilapit ang mukha sa kanya. Napalunok siya ng halos sakupin na nito ang espasyo sa pagitan nila. Kaya kong itapon ang manang ibibigay ng papa kung hahawakan mo lang ako sa leeg. I wasn't dominating you, Rafael. Malumanay niyang wika. Dahil kahit papaano, natatakot siya sa ibinabadya ng mga mata ng asawa. Ang tawag doon, respeto. Walang babaeng gustong makita na hinahalikan ng ibang babaeng asawa niya o piliin ng asawa niya ang luto ng iba. Lumambot naman ang mukha nito at lumuwag ang hawak nito sa braso niya. Itinukod nito ang isang kamay sa kabinet at ang isa ay pinisil ang pisngi niya. Okay, fine. You have proven your point. Masarap ang menudo mo at dapat lang nasubukan ko ng ibang putahe. Ano pa bang ibang niluluto mo? Kaldereta. Hindi ako mahilig sa mga beef. Akala ko ba susubukan mo ng ibang putahe? Hindi naman masarap ang baka. Hindi mo pa nga natitikman. Hinuhusgahan mo ng hindi masarap. Dapat ba matikman ko muna?
Bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. Lihim siyang napangiti rito. Okay na sa kanya na hindi nito kinain ang dalang ulam ni Almira kanina. Oo. Kailan? Kapag sinipag ulit ako magluto. Mas gusto mo yata ang luto ng katulong eh. Umirap siya at sinikap na kumawala sa pagitan mga braso ni Rafael na nakaharang pero bigo siya. May iba akong gustong tikman. Bulong nito na hinapit ang katawan niya. Rafael, nagsimula nang dumagundong ang dibdib niya sa matinding kaba. Nang bumaba ang mga labi nito sa labi niya, ay agad siyang tumugon. Ipinalipat na ni Rafael ang gamit niya sa silid nito. Kaya't walang dahilan para tumanggi siya. Bibigyan niya ng anak si Rafael para hindi na nito isipin pa na ipawalang bisa ang kasal nila. Gustong kumawala ng pagtitimpi ni Rafael nang gumanti si Cassandra sa mga halik niya. Bukod sa gusto niya itong parusahan sa ginagawa nitong pagkontra sa lahat ng mga desisyon niya, gusto niya ring iparamdam na siya pa rin ang dominante sa kanilang dalawa. Pumisil ang kamay niya sa dibdib nito na nagpakawala sa mahihinang ungol ng asawa. Hindi niya alam kung saan niya ilalapat ng isa pang kamay dahil inaalipin na siya ng pagnanasa rito. Humantong iyon sa pagitan ng mga hita nito. Naramdaman niya ito, pero lalo lang idiniin ang kamay doon. Kung hindi lang ito nakazipper ng shorts, ngayon ay naipasok na niya ang kamay sa loob ng underwear nito. Sa sobrang gigil niya,